Samahan niyo po ako sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 13 hanggang 18. Matthew chapter 2 verses 13 hanggang 18. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. "A voice is heard in Ramah, weeping in great mourning, Rachel weeping for her children, and refusing to be comforted because they are no more." Let us pray. Lord, salamat po sa isa na naman pong magandang araw na bigay niyo sa amin. Hiling po namin sa magang ito, patuloy Diyos na makita po namin yung maganda niyo pong layunin sa aming mga buhay. Dito po sa series, Lord, na amin pong pinag-aaralan, Joseph Christmas Day, Lord, kung paanong dumating sa buhay ni Joseph, Lord, yung araw ng Panginoon. And Lord, we pray na, Lord, patuloy niyo po kaming turuan ng mga bagong bagay. Holy Spirit, Lord, ikaw po ang hinihiling po namin na ikaw pong patuloy na magturo at magpaalala ngayong umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay nilagyan po natin ng pinamagatang "Na-terror ka ba?" Again, ulitin po natin. Ang message title po natin ngayong umaga ay nilagyan po natin ng pinamagatang "Na-terror ka ba?" So dahil this year, ito po yung madalas marinig ko po sa mga tao po na namimit ko po ngayon dito po sa Manila, na maraming tinuro sa atin si Lord this year. Yan, maraming tinuro si Lord this year. May mga bagay tayong marami tayong mga bagay na natutunan. Okay, naging mabusisi tayo, lalo po ako, mas marami akong mga natutunan about dito sa mga uploading, sa pagko-compress sa media. So marami po tayong tutunan. But yung pinaka isang bagay talaga na tinuro sa atin ni Lord, ang garansya ko, hindi lang po isa, maraming tinuruan si Lord na this year. Tinuruan tayo ni Lord ma-terror. Yan, yung matakot. Yan, yung matakot tayo sa Panginoon. Nakita po natin na this year wala pong hindi na terror. Kahit po yung mga matatapang, talagang tinuruan ni Lord magkaroon ng takot. Amen. Talagang pag sinabing walang lalabas. Okay, kasi merong virus, may sakit, talagang tinuruan tayo ni Lord this year na magkaroon tayo ng na ma-terror. Okay, so makita natin, no, may magandang dinudulot may magandang dinulot din sa atin this year, ito pong pandemic na to. Okay, so kaya nilagyan po natin ng message title ang ating pong mensahe ngayong umaga na "Na-terror ka ba?" Kasi masasabi natin talaga na this year
tinuro sa atin ni Lord na huwag tayong magiging palalo. Okay, hindi natin masasabi na yung araw ng bukas mapangahawakan natin o sa atin yung araw ng bukas. Sasabihin natin na pupunta ako doon, magtatrabaho, yayaman. So, pinakita sa atin ni Lord talaga na this year, siya talaga yung may hawak ng bukas. So, na-terror ka ba? So, like Joseph, sa passage na binasa ho natin, so sa bawat passages na binasa natin from verse 13, makikita ho natin, si Joseph, ito po yung mga time na dumating na po yung araw ng Panginoon, at ito po yung mga time na si Joseph, ito na po yung mga panahon na nasa critical po silang sitwasyon. Okay, so na tulad ni Joseph, tayo din nasa sitwasyon na tulad nito na even kahit ngayong pong mga panahon na to, okay, dahil hindi pa naman natatapos yung pandemic, no, yung nateterror tayo, okay, kung ano bang mangyayari sa kinabukasan, may bakuna pa bang darating, okay, although may mga bakuna nang nag-i-exist, okay, may mga balita pa na yung wag daw magpapabakuna kasi nga may mga side effect. Nateterror tayo, okay, lalo mas alam to ng mga negosyante, no, yung hindi kumikita yung mga kainan, hindi kumikita yung mga negosyo, marami, yung iba nga ho nagsasara na. So, nakaka-terror. Okay, so like Joseph, dumating din sa buhay niya at the point na na-terror ho siya. So, verse 13, babasahin po natin ng verse 13. Sabi po kasi dito sa verse 13, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, sabi po ng angel. He said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So, ano yung nakaka-terror? So, sa passage makikita natin, si Joseph, the same na ganun din, no, merong terror, okay? Kasi sino ba tong Herod na to na pinag-uusapan ho natin? Okay, grabe pong leader itong si Herod. Kaya sabi nga po sa passage na to, sa background po, no, nito pong passage na binasa ho natin, marami pong mga Hudyo na mas gugustuhin po nilang tumira sa Egypt kaysa tumira kung saan nandun si Herod. Kasi nga po, si Herod, siya po yung napaka-terror ho na tao. Katatakutan nyo ho siya. Nakita nyo naman po kung ano pong ginawa ho niya sa mga sumusunod pong pahina, no? Pinapatay niya po yung mga bata. Kasi yung napag-alaman niya, nalinlang siya ng mga magay, pinapatay niya ho yung mga bata. Okay? Kasi yung tansya niya, yung sa kwento ng mga magay, ganun daw yung dumating na Mesyas, yung Kristo, ang ating pong Panginoon. So, nakaka-terror. Okay, na malaman mo na may ganung leader nung time mong ito. Okay, may mga nakakatakot na leader. So, nakaka-terror. So, sa passage makikita ko natin, ano po ba yung naging response ni Joseph doon sa mga, dito po sa punto na nateterror ho siya. So, verse 13, pinakita dito sa atin ni Lord itong tatlong bagay na to. Okay, yung mga naging response ni Joseph nung dumating yung terror sa buhay ho niya. So, number 1, verse 13, makikita ho natin, again, babasahin po natin yung passages, no? When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Okay, number 1, kapag dumarating yung mga terror, okay, dahil hindi pa tayo lumalampas, dahil talagang tinuturuan tayo ni Lord, hanggang ngayon tinuturuan tayo ni Lord sa mga panahon na to na may mga terror. Okay, so sabi dito, si Joseph, paano siya nag-respond? So, verse 13, Joseph rise up early. Okay, si Joseph, ang ginawa niya, sabi po sa passage na to, nung nagpakita sa kanya yung anghel, okay, inunahan niya
yung terror. Okay, yung terror na si Herod. Inuunahan niya yung takot, inuunahan niya yung worry, inuunahan niya yung kabalisahan. Sabi po sa passage na to, no, gaano siya kaaga, sabi po si Joseph, ganito siya kaaga. Okay, kung paano niya inuunahan yung takot. Okay, sabi po sa passage na to, gabi pa lang daw nung mga panahon na yon, bumangon si Joseph, nung mga panahon na nagpakita sa kanya yung anghel, at nagbangon ho siya. Okay. So, nakita niyo po yung kagandahan kapag maaga din pala tayong nagbabangon, maaga tayong nagigising. Okay, nauunahan natin yung terror. Nauunahan natin ang panalangin, nauunahan natin ang salita ng Diyos. Okay. So, yung kahalagan dapat, kaya napakahalaga na dapat inuunahan po natin yung terror. Okay, kasi alam niyo kapag nauunahan tayo ng takot, okay, wala tayong nagagawa. Okay. Wala tayong nagagawa kapag nauunahan tayo ng takot. Sino po naranasan nyo yung ganyan? Okay? Natakot ka, wala ka nang nagawa. Natakot ka, hindi ka na nakakilos. Okay? Nakakita ka ng ipis, nakakita ka ng daga, hindi ka na nakagawa. Alam yun? Nalilimitahan ka. Kapag tayo nateterror, nalilimitahan tayo. Okay? Lumiliit yung lugar natin kapag nateterror tayo. So, yung worst, yun nga, okay? Hindi lang sa nalilimitahan ka, napaparalyze ka. Okay, napaparalyze tayo kasi natetero. So, again, sabi sa passage na to, anong ginawa ni Joseph? Inunahan niya yung terror. Joseph rise up early. Okay, again, ulitin ko po, dapat inuunahan yung takot. Okay, inuunahan ng salita ng Diyos, inuunahan ng pananalangin. Amen. Amen nga po dyan. Okay. So, again, Joseph rise up early, verse 13, no? Inuunahan na yung terror. Okay? Bago pa siya matunton ni Herod, saan man siya nandoon, ng mga panahon na to, inunahan niya na. Okay, mabuti na lang, mayroong anghel, no? Dinalaw ng Lord si Joseph at nasabihan ho siya. Okay, na dapat na siyang bumangon. Okay? So, dito pinakita sa atin ng Lord sa passages na to, no? So Joseph rise up early kasi napakahalaga po nito. Kapag may terror, bawal po yung babagal-bagal. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal yung babagal-bagal. Okay? Kapag merong terror, bawal yung babagal-bagal. Alam niyo po, may magandang ilustrasyon po dyan si Apostol Pedro. Kung alam na, basa niyo na po minsan yung isa sa mga ilustrasyon po niya. Okay, kapag may terror, okay, yung kaaway, yung illustrate niya yung demonyo, no? Okay, bawal yung babagal-bagal kasi dinescribe siya ni Peter as a lion. Okay, leon, no? Kapag babagal-bagal ka, okay, sa tingin niyo po sa isang gubat, sa isang kagubatan, okay, isa ka sa mga kawan ng mga hayop, narinig mong umuungol yung leon. Okay? Babagal-bagal ka ba? Okay? So again, bawal babagal-bagal kapag nandoon yung terror. Okay, kaya nga sabi sa passage na binasa natin, gabi po ng mga panahon na yon, nung dumalaw po yung anghel, nung gabi din pong yon, hindi na po nagpabukas, hindi na po inabot pa ng isang buwan, ng isang taon si Joseph bago po niya sundin yung panawagan sa kanya ng Diyos. Okay? Magpapastor ba ako? Gagawin ko ba ito? Okay, magbabasa ba ako ng Bible? Alam niyo po yan, si Joseph, sabi po dito, nung gabi din na yun, nung kinausap siya ng Panginoon, bumangon po siya. Okay, sinunod niya po yung panawagan ng Diyos. Okay, hindi na po siya nagpatumpik-tumpik. Okay, baka naman bumait na si Herod, baka hindi na siya kumakatay ng tao. So yun nga lang pagkakamali niya. Sabi po dito, mga batang musmos yung kinatay po ni Herod nung panahon po niya. Sabi nga po ng ibang mga Bible scholar, kasama nga po yung dalawang anak po ni Herod doon. Okay? Isa sa mga nabiktima po ng kanya pong kabagsikan noong time po, yung nakapaka-terror po niya talagang tao. So again, pinapakita sa atin ng Lord sa mga passages na to na dapat inuunahan yung terror. Kapag natatakot ka, inuunahan mo ng salita ng Diyos, inuunahan mo ng panalangin, bawal yung babagal-bagal. Okay, kasi yung mga babagal-bagal naiiwan.
Okay? Naiiwan yung babagal-bagal, mga kapatid. Kaya kapag may terror, bawal po yung babagal-bagal. Okay? So, sino po dyan? Okay, sabi nga natin kanina, no, sa isang kagubatan, ikaw yung gusto mo, no? Ikaw yung habulin ng leon. Kasi ikaw yung mabagal. Okay, ikaw yung mabagal eh. So, bawal yung babagal-bagal kung gusto natin. Okay? Kasi, again, no, yung buhay natin, wag din natin kalimutan, ano eh, pakikibaka din yung buhay natin bilang isang Christian, bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Yung buhay natin dito, pakikibaka ho ito. Okay? So, meron tayong kaaway, yan po yung demonyo. Okay? So, minsan, yun yung nagtatanim sa atin ng takot, yun yung nagtatanim sa atin ng worry. Kaya kapag wala tayong ginagawa, lagi tayong nagpapa-score, lagi tayong inuunahan, nalilimitahan tayo, wala tayong nagagawa. So, dapat inuunahan yung terror. Kapag natatakot ka, dapat inuunahan. Inuunahan mo na agad. Kasi iba yung kapag inuunahan mo eh. Okay, yung hindi ka babagal-bagal. Okay. Kaya tingnan niyo po ano nangyari doon sa mga babagal-bagal. Okay, sila po yung luwaan. Okay, nagsisipa sa uli na sana pala, dapat pala ginawa ko na, dapat pala ganito yung ginawa ko. Okay, hindi sana napunta sa kanya. Okay, may mga ganun eh. Okay, again, bawal po yung babagal-bagal, dapat inuunahan mo yung terror. Okay, kapag nateterror ka, kapag natatakot ka, kapag nangangamba ka, dapat inuunahan po natin. So, rise up early. Number 1 point, rise up early. Okay, unahan, magbangon. Okay, kung maaari, magbangon ka ng maaga. Okay, iba yung maagap ka lagi. Okay, so verse 13 again, number 2 point po natin, don't miss the opportunity. So magiging mabilis lang po tayo mga kapatid kasi ito nga po ay record message. So mahirap po mag-upload kung napakahaba pong mensahe po yung gagawin po natin. So kaya iniiling ko po na bigyan nyo lang po ko ng time na pakinggan nyo po ng maigi yung mga dinidiscuss po natin. So number 2 point po natin, don't miss the opportunity. Okay, kapag sabi po sa passage na to, no, paano po nag-respond si Joseph? Okay, nung nateterror ho siya. Okay, sabi po sa passage na to, verse 13, babasahin po natin again. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So verse 14, so he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. So nakita niyo po, no, nung gabi ding yun bumangon si Joseph. Diba? Hindi niya minis yung opportunity. Okay, kaya yung iba natatakot kasi nagpalampas sila ng opportunity. Okay, sana naging mas bata-bata pa ako. Okay, kaso hindi na nga eh, wala na. Okay, so huwag magpapalampas ng opportunity. Okay mga kapatid. Okay, kaya yung iba maraming natatakot kasi nagpalampas ng opportunity, tumanda na hindi na nakapag-asawa kasi nagpalampas ng opportunity, kaya nateterror. Okay, so nateterror, sino magbabantay kapag tumanda na, sino mag-aalaga. Okay, so again mga kapatid, may magandang balita pa rin naman sa iyo, Diyos, kung nasa ganyang kakalagayan ngayon. Ang Diyos ang mag-aalaga, ang Diyos ang magbabantay sa iyo. Okay, amen. So again mga kapatid, huwag magpapalampas ng opportunity. Okay, don't miss the opportunity. So si Joseph, hindi niya minis yung opportunity nung narinig niya yung salita ng Panginoon. Okay, kasi kung nagpalampas siya ng opportunity, lahat po sila sigurado mapapahamak. Okay, so huwag magpapalampas ng opportunity. Kasi minsan, yung mga, ito po, realidad po ito. Minsan, kapag nagpapalampas tayo ng opportunity, matagal uli magbukas ng opportunity. Minsan, inaabot ng maraming buwan, maraming taon, bago uli nagkakaroon ng opportunity. Kaya kapag may opportunity, dapat hindi nagpapalampas. Okay? Dapat hindi nagpapalampas. Okay?
So, ito pa yung minsan, okay? So, kung minsan natatagalan na kapag nagpalampas ka, so minsan naman napagsasarahan ka ng opportunity. Okay? Totally, walang opportunity na dumarating kasi nagpalampas ka ng opportunity. Okay? So, mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Kung ipinanalangin mo, kung sa tingin mo, ipinanalangin mo na kalooban talaga yan ng Diyos, wag nang mag-agam-agam. Okay? I-grab mo yan. Okay? I-grab mo yung opportunity na yan. Okay? Kasi pinanalangin mo na, sa tingin mo, kalooban yan ng Diyos, binigay yan ng Panginoon, kunin mo. Okay? Binigay ng Diyos yan sa'yo. So, wag magpapalampas ng opportunity. Don't miss the opportunity. Okay? Kasi bakit? Minsan matagal magbukas, minsan napagsasarahan tayo, at kung minsan, okay, wala talagang dumarating ng opportunity. Okay? So, kaya si Joseph, sabi po sa passage na binasa ho natin, nung gabi ding yon, nung marinig niya yung anghel ng Panginoon, bumangon ho siya. Okay? Bumangon din po siya. So, yun nangyayari kapag nagpapalampas ka lagi ng opportunity. Okay, naalala niyo po ba si Thomas? Sino po nakakaalala pa sa isa sa mga alagad po ng Panginoon? John chapter 20. Diba? Kapag nagpapalampas ka ng opportunity, nagpapalampas ka ng Sunday, hindi ka umati ng church, okay, ano nagiging resulta? Nakita niyo po si Thomas, okay, kinain po siya ng pag-aalala, kinain po siya ng pag-aalin ng doubt, ng pag-aalinlangan. Okay, kapag nangyari, kapag nagpapalampas ka ng opportunity, meron ka na neglect. Okay, mahirap magpatuloy. Okay, so nakita niyo po si Thomas, ganyan ho yung nangyari sa passage. Okay, kasi lagi siyang wala kapag magpapakita ang Panginoon nasaan siya. Okay, kaya nung minsan kinuwento ng mga disciples sa kanya, katulad niya na nagpakita ang Panginoon, hindi siya maniwala. Ano pong sagot niya? Maniniwala lang ako. Okay, kung maipapasok ko yung aking daliri at kamay sa kanyang yung daliri ko sa kanyang mga palad, sa kanyang tagiliran ng aking kamay. So, ganun ho yung nangyayari kapag nagpapalampas ka ng opportunity. Okay, yung opportunity na ma-meet mo si Lord, ganun yung nangyayari. Kaya minsan napupuno tayo ng takot, napupuno tayo ng kabalisahan kasi nagpapalampas tayo ng opportunity. Yung Sunday, pinapalampas natin. Okay, isa sa mga napakahalaga sa atin bilang mga anak ng Panginoon, yung makapagtandaan niyo po ito, yung opportunity na ma-meet mo yung word ng Lord, yung ma-meet mo kung ano yung salita ng Panginoon ngayong araw na to. Napakahalaga po nun si Joseph nung araw na yon, kung wala yung anghel at yung salita ng Panginoon nung araw na yon. Okay, we don't know kung ano po nangyari. Kung yung anak lang ba nila yung kakatayin ni Herod o baka pati din sila. Okay, kasi baka mag-anak pa sila at yun pa yung susunod na maging Kristo. Hindi ko natin masabi. So again, don't miss the opportunity. So number 1, kapag nateterror ka, rise up early. Dapat inuunahan mo yung terror. Number 2, don't miss the opportunity. Okay, yung wag mong masabi sa huli na sana kung ginawa ko to. Kaya sa huli na nasasabi natin, nagkakaroon tuloy tayo ng takot. Okay, mga bagay na hindi mo naabot, hindi mo na-achieve kasi nagpalampas ka ng opportunity. So verses 14 to 15, babasahin po natin again yung mga passages na to. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. Yung naging response ni Joseph, isa sa mga naging response ni Joseph, ito po isa sa mga magandang bagay na ginawa ni Joseph. Joseph let
God finish His work. Pag binasa po natin yung mga sumusunod pong talata, hindi po bumalik sila Joseph. Hindi po sila bumalik ng Israel o ng Judea hanggat hindi sinasabi ng Diyos sa kanya. Sinunod ni Joseph kung ano yung sinabi sa kanya ng Lord. Hinayaan niya na si Lord yung gumawa at yung magtrabaho kasi nanalangin ka na, alam mo kalooban naman ng Diyos. So dapat ito naman yung dapat natin gawin. Hayaan na natin naman si Lord yung siya yung kumilos. Okay, kadalasan kasi gumawa tayo, ginawa natin. Okay, puro tayo na lang eh. Okay? So nangyari kapag may mga na-achieve tayo, nangyari, hindi mo ngayon makita si Lord kung nasan doon si Lord kasi tayo yung gumagawa. So okay, sa passage na pinapakita sa atin ng Lord, okay, kung may mga bagay kang ipinapanalangin, sa tingin mo kalooban ng Diyos, hayaan mo na kay Lord. Okay? Si Lord naman yung gagawa. So wag naman yung palaging tayo yung nagtatrabaho. Okay? Tayo lagi yung gumagawa. Okay? Bigyan natin ng part si Lord. Kasi nakaka-terror kapag tayo yung gumagawa, yung takot na alam mo yung kapag sumablay ka, kapag hindi mo nagawa ng maayos, hindi mo nagawa ng tama. Ganun yung nangyayari. Okay, kaya iba kapag, alam mo, pag binigay mo yung tiwala kay Lord na, Lord, kayo na po yan. Okay? Nanalangin na po ako. And, garansya ko, kalooban nyo, kayo na po yung bahala. Let God finish His work. Okay. Kaya maraming takot, kaya maraming nateterror. Kasi, hindi natin ibinibigay kay Lord yung mga bagay na to na kinakatakot mo, yung mga bagay na ipinanalangin mo na. Again, let God finish His work. Si Joseph, ginawa niya yung part niya. Nung nagpakita yung anghel, bumangon siya, nagpunta siya ng Egypt. Kaya sa passage na to, ginawa ni Lord kung ano naman yung trabaho niya. Okay? So again, verses 15. Where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet. Ito na po yung mission pagbalik. Out of Egypt, I called my son. So kailangan na pong bumalik ni Joseph. Dahil natapos na po ni Lord yung work, yung trabaho niya. Wala na si Herod eh. Yun yung trabaho ni Lord. Yung tapusin muna yung leadership ni Herod. So tsaka lang siya makababalik. Let God finish His work. Hayaan ang Diyos naman yung gumawa at kumilos. Okay? Kapatid, kung napapagod ka na kasi ikaw palagi yung gumagawa, hayaan mo naman ngayon ang Diyos ang gumawa para sa iyo at para sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, ang panalangin ko po, Panginoon, para sa mga kapatid ko po na nakikinig ngayon sa media, sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong araw na to. Panalangin ko po, kapatid ko po to, hindi ko po alam kung anong sitwasyon niya, ano yung kinatatakot po niya. Lord, ngayong araw to, turuan mo kami na ngayong araw na to, ibigay po namin sa inyo, Panginoon, yung mga bagay na ito. Ngayong araw na to, hayaan namin na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa mga bagay na to na amin pong ipinapanalangin, ano man po yung sitwasyon po namin ngayong araw na to. Panginoon, walang exempted, Lord, walang hindi na terror, Lord, sa mga lumipas pong mga, itong year 2020, walang hindi na terror, nakaka-terror po yung mga nangyayari po, Panginoon, nakakatakot, nakakabalisa, Panginoon, tunay nga po, walang exempted, lahat po nakakaranas ngayon ito. Pero Lord, we have faith today, Panginoon, kung paano kang kumilos sa buhay ni Joseph, kung paano nyo pong, Lord, tinapos nyo po yung leadership ni Herod, Panginoon, naniniwala po kami ngayong araw na to, na wala pong imposible sa inyo.
And Lord, hinahayaan namin na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa buhay po ng marami po naming mga tagapakinig ngayong umagang ito. Panginoon, ngayong umagang ito, sa lahat po ng mga tagapakinig po namin, Panginoon, ngayong araw na tuturuan mo kami na magtiwala. Turuan mo kami, Panginoon, ngayong araw na to. Na Lord, huwag kami magpalalo, Panginoon, ngayong araw na to. Na Lord, ngayong araw na to, ibigay naman namin yung trabaho sa inyo. Panginoon, yung bukas, ibigay namin sa inyo kasi ikaw yung may-ari nito, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, yung araw na to, patuloy, Diyos, sa mga tagapakinig po namin, na Panginoon, na nawa, ngayong araw na to, pag dumating kami sa mga sitwasyon katulad po nito, Lord, tularan po namin si Joseph, Lord, na Lord, unahan po namin yung mga terror na to, Lord. Hindi kami mag-miss ng opportunity at hayaan namin na ikaw ang gumawa. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.